Diyos ang salita, ang lahat ng bagay ay nalikha ayon sa salita. At ayon sa aklat ng Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas, kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Hebreo 4:13, walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya ang tao ay magsusulit. Praise the Lord! Amen! Kinig kayo. Maraming tao ang hindi nakakaalam na kung anong gagawin niya ay hindi makakalagpas sa paningin ng Diyos. Sapagkat kung alam yan ng tao, iisipin muna ng taong yan ang kanyang gagawin bago siya gumawa nang hindi siya magkasala. Praise the Lord! Amen! Pero dahil sobrang marupok ang tao, kahit alam na yan ay kasalanan, gagawin pa niya. Sasabihin niya, mapagpatawad ng Diyos, mauunawaan ako ng Diyos. Tunay ngang mahabagi ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Sapagkat ang Diyos ang unang nagpatawad nang si Jesus ay nakabayubay sa krus. Anong sabi ni Jesus? Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Subalit ngayon ay hayag na sa inyo na kapag ayaw ng Diyos, ibig ay sabihin yan ay kasalanan. Anak, huwag mong gawin yan. Ayaw ko niyan. Magkakasala ka at mapapalayo ka sa akin. Mawawala sa iyo ang aking bendisyon. Mawawala sa iyo ang aking pagmamahal. Lahat ng narito ay nagmamahal. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! At sino ang unang umibig? Ang Diyos! Praise the Lord! Amen! Nang magkasala si Adan at si Eva, binigyan ng pagkakataon na maligtas pa. Subalit naging katatawanan lamang para sa makasalanan ang alok na kaligtasan ni Jesucristo. Nang mapangko sa krus si Jesus, hanggang ngayon, marami pa rin na nanganganib na mapunta sa impyerno. Sapagkat mahirap iwan ang pita ng laman. Mahirap iwan ang mga hinihingi ninyo sa buhay. Lahat ng taong narito, mag-isip-isip kayo. Mga kabataan na mayroon ng isip at sapat na gulang, ang panawagan ng Diyos ay ngayon. Kung ngayon yung narinig ang tinig ng Diyos, ngayon ang pagbabago. Ngayon na! Hindi naglaro, hindi nagbiro si Jesus na siya ipako sa krus. At hindi nagbiro ang Diyos Ama sa langit nang isugo si Jesus. Sapagkat ang tunay na kadahilanan niyan ay para iligtas kayo sa tiyak na kamatayan. Praise the Lord! Amen! Sapagkat hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay maliligtas,
Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit, kundi ang lamang gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit. Amen! At ano ang kalooban ng Ama? Anak, magpatawad ka na! Ngayon na! Praise the Lord! Si Jesus ay bumaba sa lupa para ipakita kung papaano magpakumbaba. Kung papaano magpatawad, kung papaano magtiyaga at magtiis ng hirap kasama ang Diyos. Praise the Praise the Lord! Amen! At para sa lahat ng pamilya na narito, ano ang inyong pwedeng ikumpara sa kayamanan? Ano ang mga bagay na pwede niyong ipagpalit sa inyong buhay? Pwede bang bilhin ng pera ang kaligtasan? Pwede bang bayaran ang pagbabago ng isang tao? Sino ang makapagbabago ng buhay ng tao? Kaya simple lang, ang gawain ito ay natatag, ang gawain ito ay narito na. Sapagkat ang nais ng Diyos ay tawagin ang mga naliligaw pa. Kaya kung kayo nakaupo dyan at ligaw pa kayo, pakinggan nyo ang mensaheng ito. Kapag ngayon mo narinig ang tinig ng Diyos na nagsasabing, anak, tinatawag kita. Naririnig mo ba ako? Ano ang isasagot nyo? Anak, tinatawag kita. Naririnig mo ba ako? Anak, tinatawag kita para makasama kita sa buhay na walang hanggan. Kaya mag-isip-isip kayo, ang buhay ay hawak ng Diyos. Ang mamaya, ang bukas ay hindi nyo hawak. Kaya kung ano ang hawak nyo ngayon, bitawan nyo na yan. Palitan nyo na yan ng pagtawag sa Diyos. Maaaring ang mamaya o bukas ay uli na. At ang mga kayamanang iniipok ninyo dito sa lupa ay makikita nyo na lamang kapag kayo ay pantay na ang dalawang paa. At sasabihin ninyong sana nung buhay pa ako, hindi ko masyadong minahal ang kayamanan ko. Sana ipinamahagi ko to sa wala. Praise the Lord! Amen! Kapag ang tunay na kaligayahan ay ang makita mong mapasaya mo at mapangiti mo ang mga walang ibang inaasahan kung hindi ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Na kanino ang pag-asa ng tao? Jesus! Praise the Lord! Amen! Saan ang tunay na tahanan ninyo? Kabayan ng Diyos! Kaya wag nyo masyadong bigyan ng pansin ang kung ano-anong kalagayan nyo sa buhay. Kung ikaw ay mahirap, magpasalamat ka sapagkat ikaw ay humihinga pa. Praise the Lord! Amen! At sasabihin mo sa Diyos, Panginoon, nakilala kitang mahirap ako. Ngayon, mayaman ako. Kasama ka. Amen! Sapagkat ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Iyan ang tinatawag na faith. Wala ka man, walang nakikita sa iyo ang kapwa-tao mo, subalit ang puso mo ay kitang-kita ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Alam ng Diyos na ang puso mo ay mapagbigay. Ang puso mo ay mapagmahal. Ang puso mo ay mapagpatawad. At punong-puno ng pag-asa. Praise the Lord! Amen! Kaya higit kang mapalad. At ang lahat ng narito na umaasa sa Diyos, tuloy-tuloy lang kayo. Tuloy-tuloy lang kayo umaasa sa Diyos. Amen!
Kung kayo ay papipiliin ngayon sa mga oras na ito, dalawang bagay ang pagpipilian niyo. Kakain kayo o mananatili kayo nakaupo? Ang sumasagot ay yung mga nasa labas. Dito tayo sa loob. Kakain kayo o uupo lang kayo dyan? Praise the Lord. Amen. Ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa labi ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Kaya huwag niyo palaging iisipin ang ilalagay sa bibig. Minsan-minsan, mag-ayuno kayo. Praise the Lord. Amen. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay na ngayon sa kanyang kalooban at ang lahat ng inyong kailangan ay ibibigay ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Sino sa inyo pinaghaharian na ng Diyos? Palakpakan ng Diyos! Amen. Kung kayo'y may kakayanan na magpakain sa mga taong hindi kumakain na 5 beses isang araw, 5 beses. Bakit? Ang tao hindi kumakain ng 5 beses sa isang araw, ang akala niya sa sarili niya, mahirap na siya. Hindi niyo ba alam na kayo higit na mapalad? Sapagkat maliban sa pagkain ng tinapay, kayo kumakain ng salita ng Diyos. Kaya kayong lahat na narito, tingnan niyo ang katabi niyo, yan ba'y gutom na? At kung sa tingin mo'y gutom na, sabihin mo, kapatid, napakapalad mo, narito ka! O yung mga napilitan dyan, o hindi pa nagalit yung lingkod ay hindi pa pupunta. Isipin nyo na lamang ang desisyon na pumunta rito ay hindi para i-please ang tao, kundi ang Diyos. Ang Diyos na kailangan ninyo sa lahat ng sandali, ang Diyos na hinihinga ninyo na lahat ng inyong kailangan, ang Diyos na tinatawagan ninyo paminsan-minsan. Hindi kayo iniwanan! Amen. Nasaan ang pinakamahalagang utos? Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan. At pagkatapos, na ikaw ay okay na, gumaling na ang anak mo, at may kinakain ka naman, sasabihin mo sa linggo na lang. Pwede ba sa linggo na lang, sis? Mag-isip-isip ka nga. Sa lahat ng ayaw ng lingkod ng Diyos, ay ganyan ang katuwiran ninyo. Amen. Kapagkat ang lingkod ng Diyos ay dumaan din sa ganyan, na walang ibang inaasahan, kundi ang Diyos. Na kung magkakasakit ang mga anak, ang Diyos ang tinatawagan. Praise the Lord. Amen. Kaya ang sinasabi ng lingkod sa inyo, wala kayong pwedeng itahilan pagdating sa Diyos. May sakit ka? Sino ba ang dakilang manggagamot? Bakit hindi ka pupunta kung meron kang karamdaman? Hindi ba tigit na dapat kang lumapit sa Diyos? Sapagkat meron kang idudulog sa kanyang kailangan mo?